Bawal daw ang e-bike sa tubig. Pang-kalsada lang daw at di pwedeng pang-adventure. Makumpa daw at nakakainis sa kalsada. Well, iba tong e-bike na to. Yadea is the world's leading electric two-wheeler brand and has ranked #1 globally pagdating sa annual sales nila for the past 7 years. At ngayon nandito na siya sa Pilipinas. Ang isa sa ipinagmamalaki nila ay ang Yadea E10 Epoch, top of the line variant ng Yadea dito sa Pilipinas. Unahin natin ang forma. Unang tingin pa lang mukhang high-end yung datingan niya. Alam mo yung naalala ko dito, yung Range Rover na luxury vehicle. Kumbaga parang ganun, no? Pati yung curves niya and kulay niya, ganun yung dating. Yung color section and combination sa bike na to mukhang premium. Yung kulay na parang rose gold, na pearl, na bronze, na kakaiba. Lakas maka high-end. And if you feel the paint finish sa personal, it feels talagang smooth tsaka maganda. Parang premium car paint finish yung feel nito. The color in the seats matches well with the overall body ng motor. Ang lakas din ng dating ng grill-shaped headlights with chrome-plated finish. Malapa din sa tingnan and malaki kaya hindi alangan gamitin kahit sa mga tulad ko na may kalaparan. Sa accents naman niya, gitaw yung Yadea logo sa DRLs niya or daytime running light. Kumbaga simple lang, minimalist kaya parang lalong premium yung dating. Sa rear naman, Yadea logo din, so pasok sa overall design talaga. Enclosed din yung chassis nito, kaya very neat and elegant tingnan. Equipped with 2,000 watts TT Far motor and controller. Dahil sa motor na yan, it can produce 145 Newton meters of torque. At ang peak power naman nito is at whopping 3,200 watts. To put things in perspective, dahil hindi natin masyadong kabisado ang mga power na yan pagdating sa e-bikes. Sa torque, ang torque ng NMAX, 14 Newton meters lang. Again, si Yadea Epoch is at 145 Newton meters. Ang ibang e-bikes naman, nag-range ang torque niyan between 60 to 80 Newton meters. So, sa torque na na-generate na to is nasa doble versus ng karamihang e-bikes na meron na sa Pilipinas ngayon. Dahil dyan, basic na lang sa kanya yung mga normal road conditions and kapag naman sa mga pataas, kayang-kaya pa rin. Ang bilis ng mga na speed nito, given the limited road space nung sinubukan ko to sa Manila, mabilis ko naaabot yung speed ko pero ang top speed talaga nito is umaabot ng 60 kilometers per hour. Dahil sa power na to, it can take a lot of terrain. Kumbaga, kahit mabuhangin, malubak, pataas, off-road, kahit ilubog mo sa tubig. Yes, mga brother, this was tested to run ng medyo matagal for how many minutes habang nakalubog sa tubig at habang binobomba din ng tubig. At dahil sa waterproof tech nito and high performance parts, walang problema sa kanya. Wag naman sana, pero mukhang kayang-kaya nito lumusong sa mga baha ng Metro Manila. Sa distance naman, in a single full charge, it can reach up to 100 kilometers. Saan ka na kaya makakarating nun? Ang maganda nito, yung battery nito, mayroong 2 years warranty. If sagad, let's say masagad mo talaga maubos yung battery mo, it can take 6 to 8 hours of charging para maging full charge ulit ito. Ngayon, before we proceed sa iba pang aspeto ng bike na to, ipapaalam ko na rin sa inyo na meron itong riding modes. Yung number 1, yun yung normal riding mode. At yung number 2 naman, yung sports mode, kung saan mas mararamdaman mo yung extent ng lakas ng power nito. This also features cruise control, yes, a feature that is often present sa mga high-end bikes or high-end cars. Imagine mo yung feature na yun nasa e-bike na to. So once you activate cruise control, pwede ka nang bumitaw sa throttle and kusa na lang magme-maintain yung speed nito. Galing, no? Sa lighting naman nito, all LED lighting system na rin siya. Yung makikita mo sa kanya is about 60 meters yung bato, paharap, tapos yung lapad ng ilaw niya or yung buga ng ilaw niya is nasa na mga 10 meters. So that gives you a decent view if you are riding at night. Sa gulong naman, goods ang performance. Tinest ko to nung medyo umulan pa nga kaya first hand talaga nasubukan ko yung reliability at saka yung kapit ng gulong. Sa suspension naman niya, sa harap is motorcycle grade telescopic fork tapos dual shocks naman sa likod. That gives me better stability. May ilang lubak ako nadaanan at walang tukod. Hindi rin masakit sa likod pag dumadaan sa mga hindi pantay na kalsada. Actually, sinabak na rin to sa itlog test. Alam nyo ba yun? Kung saan pinuno ng itlog yung compartment nito. Hilaw na itlog at idinaan sa riles ng tren para talagang tumatalbog. Tapos, in the end,
Sa dami-dami ng itlog na nandun, 5 itlog lang ang nabasag. Isang araw siguro gawin din natin yan dito sa Pilipinas. Sa brakes naman, front and rear disc brake. Malaki din yung diameter ng disc na to, providing better stopping power. Features naman tayo. Unahin na natin yung 7-inch digital dashboard na to. Parang tablet na talaga siya. From here, you can view your speed, battery status, and other indicators like cruise control, driving mode, sa mga nabanggit na rin natin kanina. This bike can also be activated by manual key or keyless. May anti-theft feature na rin to wherein kapag malayo yung susi, it will produce a sound or mag-lock yung rear wheel niya para hindi mabitbit ng kawatan. Meron din tong sensor side stand para hindi umandar ang bike kapag naka-side stand siya. Safety yan. At ito, impressive talaga to. 30-liter under-seat compartment. Biruin mo yun, mas malaki pa to kaysa sa ilang mga premium scooters. Tas kasya ang full-face helmet at iba pang mga gamit mo. Riding position tayo, and I would say this is one of the favorite feature na nagustuhan ko. Kasi sa overall ergonomics, okay talaga siya, komportable. Pero sige, para lang mas matansan nyo, I am 5'10" in height. Sakyan natin. At kitang-kita nyo naman, lapat na lapat yung paa ko sa kalsada. Impressive yung floor space nito. As in, you can freely move your feet around para iwas ngalay. Or additional space mo din yan kapag may mga bagahe ka. Di ba tawag natin dyan, gulay board. Goods din to sa angkas mo kasi malapad yung upuan. At ito pa, may backrest na built-in na. Overall, seat comfort is good, malambot, komportable. Okay ang positioning ng dashboard nito in comparison with the peripheral vision. Ibig ko sabihin, kumbaga kita mo yung panel information nang hindi naman masyado kailangan alisin yung mata mo sa kalsada. Turning radius is decent. Pwede mo isagad yung kabig. Doon nga lang sa mga kasing height ko, pataas pa, medyo tatama yung manibela kapag sinagad mo na. Pero kung hindi naman, safe pa rin yan. Malapad yung side mirror nito, so maganda yung visibility doon sa mga nasa likod mo. Diretso ang likod, pagdating sa riding position, mataas ang handlebar, kaya hindi ngalay kahit sagarin mo ang distance na pwede mong makover dito. This bike is impressive. Honestly, I was really impressed, lalong-lalo na pagdating doon sa mga kakaibang features niya at saka sa power that it delivers and also the tech. Magkano? Ito yung presyo niyan, available now dito sa Pilipinas. Actually, you can visit any of the Yadea branches near you. Pwede kayong mag-request ng test ride para kayo mismo ma-check nyo kung swak nga ba ito sa inyo. Ano, pag-usapan natin sa comment section, kumusta nga ba ang Yadea E10 Epoch para sa mga brother? I-comment mo sa baba at tingnan natin kung ano sasabihin ng bawat isa. Para sa iba't ibang mga motorcycle news, reviews, tips, be sure din nakapollow kayo sa lahat ng mga social media page natin katulad ng YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Marami pa tayong mga features na susunod kaya abang-abang lang kayo. For your next video mga brother, salute!